Very well. Thank you, Mr. Duterte. As a preliminary point, it is useful to clarify the nature and limited scope of this first appearance hearing. Today's hearing is neither the start of the trial, nor is it a confirmation of charges hearing. During today's hearing, Okay, ito po pinapaliwanag po kung ano po yung tinatawag na ginagawa nila. Pre-trial pa lang po to, hindi pa raw po hearing. Pinapaliwanag po ng babaeng bumili ng wig sa Divisoria. no evidence will be collected or presented, and the issues of Mr. Duterte's guilt or innocence will therefore not be addressed. In accordance with Article 61 of the Rome Statute, the Court's founding treaty, and Rule 1211 of the Rules of Procedure and Evidence, the main purpose of this initial appearance is to answer three questions. Firstly, the Chamber must ensure that the person who was the subject of the arrest warrant has been informed of the crimes of which he is accused. Second, the Chamber must ensure that this person has been informed of his rights as recognized by the Rome Statute. Third, the Chamber must set a date on which it intends to hold a confirmation of charges hearing. Okay. So, yun lang po yung pre-trial, no? Ipapaliwanag lang kay Tatay Digong, wala pa pong presentation ng evidence. Ipapaliwanag lang po kay Tatay Digong yung kung ano po yung charges na kung ano po yung binibintang sa kanya ng mga charges. Ikalawa, nakalimutan ko yung ikalawa. At ikatlo, yung magtatakda po ng oras para po kung i-confirm yung charges. Kumbaga, kung magpo-proceed sila sa trial. Ayan, yung meron na po yun na mga presentation. Okay, pakinggan po uli natin yung babaeng bumili ng wig sa Divisoria. The Chamber notes that your counsel, Mr. Duterte, filed two motions, one in relation with today's hearing, and you may be aware that these two motions have not been accepted by the Chamber because of the nature of today's hearing. No further discussion on the matter is necessary during this hearing because, as I said at an earlier stage, the aim of this hearing today is to introduce the parties and to ascertain the charges and to set a date for the confirmation of charges hearing at a later stage. With regard to the first point, I recall that Mr. Duterte has received a copy of the warrant for his arrest and that a redacted version of the prosecutor's application for the issuance of the warrant of arrest is public. I will now ask the court officer to read the charges against him. The charges will be read in English. Please, over to you, Madam Courtroom Officer. Okay. Ayun po, malinaw, no? So, ang purpose lang po ng pre-trial, tatlo lang. Pakilala yung mga tauhan ng korte, yung mga judges, ipakilala yung prosecutor, ipakilala si Tatay Digong, at saka yung, yun nga, so yung mga prosecutor, kanina pinakilala si Kan, tapos babasahan si Tatay Digong ng charges sa kanya, at ikatlo, magtatakda kung kailan yung isasubmit na yung ano. Kaya hindi po na-entertain. No? Hindi po dahil meron pong hirit si Tatay Digong. Kaya lang, ang sabi po ng korte, hindi namin ma-entertain yan. Yan po yung hinihirit po nila yung parang illegal
na proseso ng pagdakip kay Tatay Digong. Hindi po siya mai-entertain dahil wala pa naman pong presentation of evidence, wala pa po kahit na ano. Pine-present lang po kay Tatay Digong yung kanyang kaso at papakilala lang yung mang-uusig at ganun din po magtatakda po ng tinatawag nating confirmation of charges. Sa confirmation of charges is either i-confirm nila or i-dismiss yung charges against Tatay Digong. Ituloy natin sa babaeng bumili ng wig sa Divisoria. On 7 March 2025, pre-trial Chamber 1 concluded that there were reasonable grounds to believe that Mr. Dutet is criminally responsible pursuant to Article 25(3)(a) of the Rome Statute as an alleged indirect co-perpetrator for the crime against humanity of murder pursuant to Article 7(1)(a) of the statute as follows. A. Murder of at least 19 persons, allegedly drug pushers or thieves, killed by members of the Davao Death Squad in various locations in or around Davao City, Philippines between 2011 and 2016. B. Murder of at least 24 persons, allegedly criminals, such as drug pushers or thieves or drug users, killed by or under the supervision of members of the Philippines law enforcement, sometimes with the assistance of persons who were not part of the police, at various locations in the Philippines between 2016 and 2019. Murder lang pala siyam tsaka 14. 24. 11 tsaka 24. Mamaya na I'm po. not going to ask you to stand up because I know your condition, so I'm going to allow you to remain seated. You have just heard the reading of the charges, which are in accordance with the content of the arrest warrant you received. This means that you have been informed of the crimes of which you are accused. And this concludes the examination of the first point mentioned above. I will now turn to the second point, which concerns your rights as a suspect before this court. I will summarize some of these rights, which are of particular importance at this stage of the proceedings. Those rights are as follows. You can benefit from the assistance free of charge of a competent interpreter and benefit from the necessary translations to meet the requirements of fairness. You have the right to have the time and facilities necessary to prepare your defense and to communicate freely and confidentially with the counsel of your choice. You have the right to remain silent, and you cannot be forced to testify against yourself or to confess guilt. You can also make statements in your defense without taking an oath. In addition to any other disclosure provided for in the statute, the prosecutor must disclose to you, as soon as practicable, evidence in his possession or at his disposal that shows or tends to show your innocence or to mitigate your guilt, or that could undermine the credibility of the evidence against you. At the confirmation of charges hearing, you can contest the charges, challenge the evidence presented by the prosecutor, and present evidence. There will be no trial if the charges are not confirmed or if the proceedings against you are completed. You have the possibility to make an application for interim release pending trial. And finally, Mr. Duterte, you have the right to be informed as soon as possible and in detail
of the nature, cause, and content of the charges in the language that you fully understand and speak. Counsel, have you understood? We're listening, ma'am. We're listening, and before it ends, may we be allowed to present the manifestation on the circumstances behind the delivery of Mr. Duterte in this chamber. Ayan na. Mangal na si Medaldea. Oui, maître, je dois d'abord demander. Yes, counsel. This is as part of the procedure. And as we've said since the very outset, I need to ask Mr. Duterte himself to make observations as to the condition of his surrender to the court and the conditions of his detention at the detention facility of the court since his arrival. If he can please tell us these details. Thank you. Can I... Oui, maître. Oui. Presiding judge. Yes, counsel. Please. 2 days ago, the whole world has witnessed the degrading fashion in which a former president of a sovereign country was bundled into a private aircraft and summarily transported to The Hague. Ito po, sa kanila po yan. Ayan, no? Huminto talaga sa kanila yan. Hindi, sa kanila po yan. Hindi po atin yan, video po nila yan. Maya-maya po, ano rin yan. Pinapaliwanag po ni Medaldea, kumbaga, manifestation, may manifestation na po si Medaldea, nasasabihin po niya na yung mga paglabag sa pag-aresto kay Tatay Digong. So, minanifesto na po niya na merong mga paglabag, no? Kaya maganda po to. Okay, yung streaming po nila yan. Advance na natin. Is September the 23rd, 2020. Okay. So, namatay na po yung streaming. Sa madaling salita po, nakahirit na po. Magaling yung abogado natin, si Medaldea. Ito po, in instance, no? Ayusin ko lang ilaw ko. Ito po yung naganap dyan sa pre-trial, no? Sa pre-trial po, wala pong presentation of evidence pa. Magaganap po yan sa masusunod, no? So yung pre-trial po, 3 po yung magaganap. Babasahan po si Pangulong Duterte ng ikinaso sa kanya. At ang revelation po sa atin, yung actual na kaso, sinasabi po ng mga kalaban ni Pangulong Duterte, 30,000, 30,000, 30,000. Ngayon po, natuklasan po natin na ang kinakaso po sa kanya ay murder ng 19 na katao nung siya po ay Davao Mayor, at 24 katao nung siya po ay presidente na ng Pilipinas. Grabe po. Mas marami pa po ang namatay sa baha na dinulot ng pag-apaw ng mga flood control project ni Marcos. Mas marami pa po namatay. Dapat siguro yung extent po, no? Grabe po yan. 19 lang po, dinala pa sa ICC. Mas marami pa po yung namatay yata yung massacre sa... Ano yung massacre dun sa ano? Yung hinukay na lang. Anong pangalan nung massacre na yun? Yung sa Mindanao. Mas marami pa po yata namatay dun. Nakakahiya naman kayo. Wala pang 50 namatay. At hindi po si Duterte, mas marami pa yata namatay sa Ampatuan eh. Sa Maguindanao eh. Kaysa dito.
Oh, Mama Sapano, 44. Yan ba namang mga ganyan, hindi pa natin kayang litisin dito? Grabe naman kayo. Yan na yung ibinunga, yan yung sinasabi ninyo na malawakang paglabag. Para po, sa tandaan po natin, para po abalahin ninyo yung yun pong ICC. Marami pong ginagawa yan. Marami pong dapat imbestigahan. Biruin nyo, wala pa pong 50. Paano mo matatawag yan na crime against humanity? Crimes against humanity na ba kagad yan? Wala pa nga 50 at katao. Humanity na kagad. Hindi na ba kayang ng korte natin yan? At yan po, hindi pa po si Duterte, pangkalahatan pa po yan. Yan na po yung mga murder. Yan lang po ang mayroon sila na minarder po. Ibig sabihin, nagpatawag po tayo ng International Court para po sa 43, tama ba? 43 katao na namatay sa Pilipinas. Sa loob po ng 6 na taon na presidente at 18 taon na mayor. Putya, ilang taon yun? Ilang taon ba si Tatay Digong na naging mayor? 20 years? Plus 6 years na. Palagay nyo ng 20 years siyang mayor. 20 years na mayor. Pakitama lang po ako kung ilang taon po talaga siyang mayor. Alimbawa, 20 years siyang mayor. Tapos, 6 na taon na presidente. 26 years po. Yan lang po ang napatay sa panunungkulan ni Duterte. Imagine niyo, kasama kasi pagiging mayor eh. 26 years yan lang. Wala pa pong 2 tao kada taon. Matatawag po ba yan na crime against humanity? Kayo po mag-isip. Yun po bang 43 katao na napatay sa loob ng 26 years na panunungkulan ni Duterte? Kung i-average nyo po yan, wala pa pong 2 taon. Wala pa pong 2 tao ang napapatay sa 1 taon ni Duterte sa panunungkulan. Ibig sabihin, ganyang kaliit na kaso, dinala nyo pa sa International Criminal Court. Kayo naman sa ICC, yung libo-libong namamatay sa mga gera, kaya po kayo create dahil po sa war crimes. Eto 43 katao. Huwag nyo pong sabihin, 43 katao. Putya, mas marami pa yung drug pusher sa isang probinsya eh. Sa tingin po ninyo, ilan ang drug pusher sa probinsya, sa isang probinsya? Baka sa isang distrito lang yan ng Maynila eh. Yang 43 katao eh. Grabe po. Hindi po karapat-dapat yan. Ngayon, ang magandang katanungan, saan galing yung 30,000 na katao? Kay Maria Ressa. Nananawagan po kami sa The Netherlands. Kayo din po ang biktima niyan. Sa inyo din yan eh. Kaya po, itong The Netherlands na to, naghahabol na lang po to ng yung past glory niya. Nung araw po kasi, isa po yung Netherlands sa nagkukupit po sa pinakadakilang bansa sa buong mundo. Hindi na nyo na po alam yan, di ba? Yung mga kapanahunan po yan, after po ng Spanish Empire, yan Dutch Empire na po na mayagpag. Sige po, kwentahin nyo. Wala pa pong 2 tao ang napapatay sa loob ng 1 taon ng panunungkulan ni Duterte. Karapat-dapat na bayang matawag na crimes against humanity?
Ngayon po, ano po yung pagpapasyahan? 58. Kita nyo 58 yung biktima sa Ampatuan Massacre. Mas marami pa nga yung mama sa Pano, 44 eh. 44 yung mama sa Pano. 2 katao, wala pa pong 2 tao ang napatay ni Duterte sa loob ng 1 taong panunungkulan. Imagine niyo yun. Paano naging crimes against humanity yan? Kaya meron sila meron silang tinatawag na sa kanila din yan, yung Nobel Peace Prize. Nobel Peace Prize. Mas marami pa po yung napatay ng mga adik eh. Hindi po makatarungan. Okay. Ikalawa, yan po yung una, binasahan po si Tatay Digong. Ganun lang po yung gagawin sa pre-trial. Ikalawa pong gagawin, una po pinakilala yung mga main na tao. Pinakilala si Karim Khan, yung prosecutor. Kawawa ka, Karim Khan. Kay Harry Roque, pag nagdadakdak na si Harry Roque dyan, yung ebidensya mo, hindi makakapagturo. Wala po sa mga ebidensya na yan na magtuturo na si Tatay Digong yan. Diba? Okay. Ikatlo na. Yung pagtatakda kung kailan yung pagpapasyahan, kung may kaso ba talaga si Duterte o wala. At yan po ay tinakda ng September 23. Okay. Eto po, nakalimutan ko na. Saan galing yung 30,000? Kaya ka pala naging Peace Prize eh. Fake news ka pala eh. Oy, bawiin nyo yung Nobel Peace Prize. Bawiin nyo. 30,000 galing lang yan kay Maria Ressa. Yung numero 1 fake news na babae. Yan. Ano ba kaso niya ni Karim Khan? Alam ko merong kaso yan eh. Okay. So yung 30,000, natuklasan natin na fake news. 43 lang. Manyakis ka pala, Karim Khan. Sexual harassment pala kaso mo. Wag na natin, mamaya balikan nyo ako mamaya. Sabihin nyo si Kibuloy. Hindi po si Kibuloy, dismiss na yung kaso nun. Alam ko. Mangkanor ka pala, Karim Khan Okay. Ano natin? Huwag niyong dadamay. Iba po yung kaso ni Kibuloy. Ano rin yan? Kaya po may kaso si Kibuloy dahil, alam niyo na. Di ba? Dahil malapit. Malapit kay Duterte. 30,000. Yan na nagpauso niya si Maria Ressa eh. Okay. Tapos po, meron na po nakatakda September. Ngayon, mula po ngayon, ano bang petsa na ngayon? Marso. March hanggang September. So matagal po yun. Sinabi rin po nung babaeng bumili ng wig sa Divisoria, ang sabi niya po, ganito para malinaw, pwede pong mag-grant ang ICC ng, sinasabi ko na kanina yung termino, nakalimutan ko na, parang piyansa, magpapiyansa lang si Tatay Digong. Pero hindi po siya yung lang sila magtatakda kung hanggang saan lang si Tatay Digong. So ang tawag po diyan, pwedeng mag-grant. Kaya aabangan po natin yan kung mag-grant ng teka lang kinakailangan tama yung mga termino natin. Conditional release. Ayan, kaya sa pamagat ko po kanina, pwede pong mag-grant si Tatay Digong, hindi po bail ang tawag nila eh.
conditional release. Ayan, basta mapapalaya si Tatay Digong pero restricted lang siya. Hindi po muna siya makukulong hanggat hindi pa nagsisimula yung trial. Ayan. Magpapiyansa rin, pero, teka lang, hindi ko alam kung magpapiyansa. Titignan natin kung may piyansa. Wala. Pero nililimitahan ang halimbawa, si Tatay Digong ay hindi makukulong. May kulungan kasi yung ICC. Pansamantala siyang lalaya pero hindi siya pwedeng lumabas sa Netherlands. Depende yan sa itatakda ng ICC. Kaya yan yung aabangan natin, no? Kung kailan palalayain si Tatay Digong at saan lang siya po pwede. Ang isa pa sa hinihirit ng kampo ni Tatay Digong yung kung po pwede siya na ma-hospital arrest. Okay, parang house arrest na tinatakda ka lang, halimbawa, o diyan ka lang sa hotel na yan. O kaya, dito ka lang sa bayan na to, para pwede siya maglakad-lakad, pero bawal siya lumabas. Ganon. Kaya lang, hindi siya nakakulong. O yan po, hanggang hindi pa nagsisimula yung trial. Kasi unfair naman. Hindi pa siya nakakasuhan eh. September pa yung trial eh. Di ba? Yun po, yung sa September po, dun pa lang po malalaman kung hindi po dismiss eh. Kung yung charges po sa kanya ay tinatanggap ng korte. Kasi po pwedeng sabihin ng korte, kulang lang sa ebidensya. Iba po dito eh. Sa atin kasi dismiss or yun po yung nabasa kong pagkakaiba. Sa korte natin, pagpapasyahan ng korte kung dismiss yan o hindi. Sa kanila, tinatanggap nila yung prosecutor o hindi. Pag hindi tinanggap, pwede pa rin humirit yung prosecutor, magdadagdag lang ng ebidensya. Nakuha nyo? Parang may kulang. Kasi sa kanila, importante yun eh. Hindi natin pwedeng mag-proceed sa trial kasi kulang kayo sa ebidensya. So, laya na si Tatay Digong hanggang sa mapunuan nila yung ebidensya. Baka dumami pa yan, hindi lang 24, 43. Okay, yan po yung naganap ngayon. Malaking-malaki po yung pag-asa natin na makakalaya si Tatay Digong. Hindi man malayang-malaya, pero as good na po yun. Kasi yung ICC mismo, yung babaeng may divisoria wig ang nagsabi, siya mismo yung nagsabi na pwedeng i-avail ng kampo ni Tatay Digong yung conditional release. Okay? So medyo nakakalma-kalma na tayo ng konti. Maganda rin po yung hinirit ni Medaldea na ngayon pa lang nagsabi na siya na mali yung pang-aaresto kay Tatay Digong. Mali yung pag-aresto sa kanya. Okay? So, may establish na yun. Yari tayo, naka-live tayo. Lalo, alam nyo sa Europe, kahit papano, mahilig yung mga yan sa mga karapatang pantao. Ha? Grabe yung ginawa na grabe yung ginawa ni, anong tawag doon? Grabe yung ginawa kay Digong. Mali pala ang pag-aresto. Kinakailangan palayain yan ng ICC. Yan po mga hirit natin eh. Maganda, di ba? Batay dyan. Meron pong ebidensya dito. Paparinig ko lang po sa inyo. Hindi po tayo tapos. Tinuloy na natin ngayon ang talakayan. Di ba? Okay. Meron pong dito. Saan na ba yun? Si kalimot mo. Ito po. May nagpadala po sa akin ng video na to. I-share ko lang sa inyo. Kung gaano katalino si Tatay Digong. Ito po yung isa sa mga paglabag habang inaaresto si Tatay Digong. Di umano na paglabag, no? Ayon sa isang abogado. Yan. Hindi ko alam kung badingdong yung abogado na yan o babae talaga.
video surfacing in the social media and also in the internet about the almost heated argument of former President Rodrigo Duterte and Police Major General Nicolas Torre. Watch this. Ang anak mo pupunta dito. Hindi darating yun. Kasi hindi mangyayari Hindi mo na kung gano'n, okay lang. Kung hindi niyo papasukin, make it clear. Yes, sir. Hindi pa masukin, sir. Hindi ninyo. Ikaw, Yes, sir. Upon my order. hindi mo pinapasok. Yes, sir. Upon my order, sir. Ang sabi ko, ang abogado ko, ang anak ko na babae, Based on the conversation between Duterte and Torre, I have several key points to mention. Duterte explicitly stated that he wanted to see his child, and he was referring to Vice President Sara Duterte. He also implied that Sara Duterte is his personal counsel, and Torre responded with a quip, "Di namin papasukin," upon orders. Then Duterte sought clarification, and he said, "Let's make this clear. Di nyo siya papasukin?" And then Torre responded and said, "Yes, sir. Di namin papasukin." Checkmate. Under Section 12 of the Article 3, which is the Bill of Rights of the 1987 Constitution, any person under investigation for the commission of an offense shall have the right to be informed of his right to remain silent and to have competent and independent counsel, preferably of his own choice. If that person cannot afford the services of counsel, he must be provided one. These rights cannot be waived except in writing and in the presence of counsel. Since former President Rodrigo Duterte was denied of his constitutional rights of a personal lawyer of his choice, then that could be a violation. Then if proven, this could render the arrest illegal, or at the very least, tainted with serious irregularity. Rodrigo Duterte is really the greatest political tactician of his time. Another day, another Regal POV. Di ba? Na ang talino talaga ni Tatay Digong, no? Nawaisan po sila. Sinabi niya, no, inulit niya pa na hindi niyo papapasukin. Ikaw, hindi mo papapasukin. Nire-register niya sa video na hindi pinapasok yung kanyang abogado. Sinabi pa ni Tatay Digong, abogado ko yung anak ko. Yan po, pagdating sa Supreme Court, yari sila. Dininay. Abogado po yan, ha. Hindi, yung sinabi ko nga, itsurang babae na medyo may edad na babae pero baka badingdong. O kaya hindi nila pwedeng i-deny yan. Naka-video yan eh. Di ba? Ang linaw. Abogado ko yung anak ko. Kaya po ang pwede doon, pinagkaitan ng abogado ang isang akusado. Ang galing. Check yan. Atin yung video na yan. Paano nila makukuha yun? Yung nagbe-video po, titistigo yun. Opo, ako po kumuha niyang video na yan. At yan po ay talagang nangyari. Kaya, sabi ko, ang talino talaga nito ni Digong kahit na napapaligiran na no? Parang no? Parang wala lang di ba? Sa ating mga hindi abogado, parang, biruin mo, nasa kagipitan ka na. Gipit na sitwasyon, nakakaisip pa siya for future, hindi po para ngayon, for future use po yan. Okay, ilang taon po yan, pwede ka pa rin kasuhan dyan sa nangyari na yan. For future use. Ang talino po, kaya bilib na bilib ang mga abogado kay Tatay Digong. Gipit na, nagawa pang balik ta rin. Punta na po tayo sa pangalawang topic natin. Pangalawa pa lang ba dong? Naabala tayo. Naabala tayo nung panonood natin doon sa... Actually, yung pinapanood namin kanina, dyan sa puting wig na yan, Netherlands, kaya ang hirap intindihin. Yung pala may English version. Okay. Pangalawa po, nating topic, yung apektado na po ang mga kandidato. Dilipat ko na nga po to kasi hirap na po kung hindi ako makalapit
Taglit lang, taglit. Ililipat ko lang ng pwesto. Ay, hindi pala. Ganito lang pala gagawin ko dapat. Nakita nyo pa tuloy ang aking... Ililipat ko lang po itong aking kasi may topic pa po tayo yung apektado yung mga kandidato ni BBM. Umalag na po sila. Nadali sila ni Digong. Kala nila ganun lang, no? Ibig mo sabihin, hindi ka pumapayag, ikaw? Kiniklear ko lang, ha? Hindi ka pumapayag. Yari si Tory. Hindi ko naman sinasabing makakasuhan ngayon. Ang sinasabi ko lang, pwedeng magamit. Sabi nga na abogado, checkmate. Nakakabilib. Kung kayo po abogado, bibilib din kayo. Tayo nga, hindi pa abogado, bumibilib na. Ibang uri ka talaga, Tatay Diggs eh. Okay. Masama ba pakiramdam? May nagsabi, masama pakiramdam ni Tatay Diggs, iba boses. Sa tingin nyo? Hindi, natatawa lang ako ha. Baka magalit na naman kayo na natatawa ako. Alam niyo yung nakakaisip si Tatay Digong ng mga diskarte sa buhay? Ano ba sabi niya ni BP Sara dati? May sinabi si BP Sara dati nung natandaan niyo nung nagpunta siya sa Congress. Ano sabi ni BP Sara? Pang best actor ah. Baka isipin nyo, pinagtatawanan ko si Digong. Hindi po, natutuwa po ako. Kasi kayang ka. Di ba sinabihan ni BP Sara yan? Niloko siya nung nag-appear siya sa may Congress. Sabi ni BP Sara kay Tatay Digong, okay ba? Sabi ni Digong, di ba? Tuwan-tuwa si Digong. Okay ba? Sabi ni BP Sara, pang-best actor ah. Kaya kayo, mahina man ang katawan ni Tatay Digong, yung utak niya gumagana. Huwag po kayo mag-alala, kayang-kaya nila yan. Mababalitaan na lang natin, baka bukas, balita na conditional release si Tatay Digong. Thank you very much po. Built for speed, sneaky. Mas maganda namang isipin na ano lang si Tatay Digong kaysa isipin natin na hinang-hina siya, di ba? Ako very positive ako sa lahat eh. Iisipin ko na okay si Tatay Digong kaysa isipin ko na hinang-hina. Iisipin ko na lang yung sinabi ni BP Sara na best actor. Pang-best actor. Okay. Alam niyo po, sinusubaybayan po yan ng buong mundo. Makikita po ng buong mundo. Yung sinabi po, tinatak po sa kanila na mayroon pong mali sa pag-aresto kay Tatay Digong. Tinatak po ni Medaldea yun sa mga utak ng mga nanunood. Alam na kasi nila hindi peri ang ICC. Pero may mapipilitan po sila na palayain si Tatay Digong dahil sa mga paglabag ng pag-aresto, etc., etc. Okay, punta po tayo rito. Ang unang umaray ay ang mga kandidato ni Pangulong Marcos. Ayan, Marcos Administration Senatorial Bets Feel Effects of Duterte Arrest. Sila po ang nakaramdam ng epekto. Alam niyo po, sa totoo, punta kayo, sa Mindanao kayo ngayon. Subukan yung sa Mindanao, sa Cebu, at sa mga lugar na maraming nagwawala at maraming nagrarally na doon kayo ngayon mag-political rally. Subukan nyo. Ito po ang mga sinabi nila. Mula po sa mga bibig na nila. Sabi po ni Ping Lacson, siyempre merong epekto kasi hindi natin maikakaila na marami ring taga-suporta. Anong marami ring? Marami talagang sumusuporta pa kay Tatay Digong. Siyempre merong epekto, sabi ni Lacson, kasi hindi natin maikakaila na marami ring taga-suporta si President Duterte.
rightly or wrongly. Saan na ba yung binabasa ko? Nandun yung kanilang sentimiento para sa kanya. Correct. Di ba? Maraming sumusuporta kay Tatay Digong, lalong-lalo na po sa Visayas at Mindanao. But tayo naman, instead na tumulong tayong mag-escalate, makadagdag tayo sa escalate yung divisiveness, mas maganda siguro tumulong na lang tayong mag-de-escalate. Wala na po, hindi nyo na kayang pigilan. Ang Mindanao at Visayas, wala nang boboto sa inyo. Siguro dun sa lugar ni Martin lang. Pero sa the rest, may nalaman pa kayong Sub-Sahara. Galit ang mga taga Mindanao, putya, kala nyo. Dagdag pa ni Lacson. Lacson said that Duterte has strong following in Visayas and Mindanao. Yun ang akala nyo. Dito sa NCR, lahat na nakakausap namin na mga driver, mga nasasakyan, mga tindera, ang dami pong mga nagla-live na mga kalye survey. Lahat po sila ayaw nung ginawa kay Tatay Digong. 23 years po siya naging mayor, Sir Bads. 23 years plus 6 years na presidente, tapos 43 lang ang napatay. Tapos sasabihin yung crimes against humanity. Isang tao lang po per year ang napapatay ni Digong. Palagay mo na si Digong na mismo pumatay. Sa Bicol din ba? Malakas din? Kala ko malakas si Lenny dyan. Okay. Tulfo. Masasabi ko lang, wag na natin si Tulfo. Wala namang kwenta mga pinagsabi niyan. Ito po ang mga makatotohanan, no? Si Binay po nagsabi, ano ba yung tinatayuan namin? Hindi po pwede kasi nakadikit ka dito or ayaw ko sa'yo. Ayan. Parang ganyan yung nangyari sa RH Bill nung dinidinig yung RH Bill. It is beyond that. Hindi naman ho kami. Yes, we are part of the administration, but we are individuals in a group. Ano? Hindi mo naghugas kamay na rin kayo. Bakit hindi nyo sabihin na sinusuportahan nyo si Marcos? Wag po kayong pauto, ha? Sila po ay sumusuporta kay Marcos. Etong mga to. Tinitignan lang natin kung paano sila naghugas kamay. Tinitignan lang natin kung paano nila tinatabla si Marcos ngayon. Ayan, no? Sabi ni Abby Binay, So sana naman po, doon po sa mga botante, ito ang sabi ni Binay, we are not talking about pro Marcos ka ba or pro Duterte ka. Utot mo. Anong hindi natin dapat pag-usapang pro Marcos ka at pro Duterte ka? Kayo pro Marcos kayo. Kaya yung mga kandidato ni Marcos sa ginawa niya kay Duterte, first time po na history yan. Wala pong mataas na pinuno. Presidente pa. Kahit po panahon ng Hapon, hindi po nangyari yan. Na ipinagkanulo ng mga pinuno nung panahon ng Hapon ng mga Pilipino. Nung panahon nga ng Hapon, tinuturo yung mga guerrilla, nakabayong pa para itinatago nila yung mukha nila. Ito po, hindi tinago Proud na proud pa 11:03. The private plane of the former president. Hindi ko lang alam English. Kaya wag kang yan sa sinasabi mo, uutuin nyo na naman kami. Anong sinasabi mo, Binay, na sana naman po doon sa mga botante, we are not talking about pro Marcos ka ba or pro Duterte ka. Utot mo.